Libo-libong mga benepisyaryo ang nabiyayaan sa personal na pamamahagi ng tulong ni Pangulong Marcos Jr. sa mga apektado ng tagtuyot sa Sultan Kudarat, North Cotabato at General Santos City. Siniguro naman ng Pangulo na tuloy-tuloy ang pag-aagapay ng pamahalaan sa mga nasalanta. Yan ang ulat ni Jason Amisola. Naging matagumpay ang layuning whole of the nation approach ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdadala ng mga serbisyo ng pamahalaan para sa Pilipino matapos ang pagbisita nito sa Mindanao. Unang pinuntahan ng Pangulo ang mga residente ng Sultan Kudarat sa Cultural Center sa Isulan, Sultan Kudarat na personal na ibinigay ang cash assistance sa 15,000 na mga beneficiaries. Iginawad rin nito ang tig 50 million pesos na cash assistance sa mga probinsya ng Sultan Kudarat at North Cotabato mula sa national government agencies. Meron tayong makukuha sa Office of the President na gagamitin natin pondo para makapagdagdag tulong sa mga talagang natamaan. Kaya sabi ko, dalhin natin ito sa taong bayan. Kailangan din, babigyan din, dahil tumulong din ang Office of the President. Kaya po, nandito pa kami ngayon para magbigay ng tulong na nanggaling sa mismong opisina ng inyong Pangulo. Matapos sa Sultan Kudarat ay agad dumiretso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa General Santos City. Ito ay para pangunahan ang pagbibigay ng ayuda sa mga mangingisda at magsasaka dahil pa rin sa epekto ng El Nino. Kasali na dito ang 10,000 financial assistance mula sa Office of the President. Ayon kay Marcos Jr., nasa 3 milyon na mga Pilipino ang apektado ang pamumuhay dahil sa nasabing phenomenon, habang aabot sa 6 na milyong piso naman ang halaga ng danyos na epekto nito sa agrikultura. Sinigurado naman ng Pangulo na patuloy ang pagbibigay tulong nila sa mga apektadong individual. Nanawagan din ito ng pagtutulungan para malampasan ang kinakaharap na pagsubok ng bansa. Naway, gamitin natin ninyong kasangkapan ang mga tulong na ibinabahagi namin ngayon upang mapabilis ang inyong pagbangon at maibalik ang sigla ng inyong mga sakahan at palaisdaan. Sa panayam naman sa Pangulo, sinagot nito ang ilang mga isyu na binabato sa kanya, katulad ng pagsasangkot sa kanya sa PIDEA leaks, na kung saan ay tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating PIDEA agent Jonathan Morales na professional liar sa kanyang mga pahayag sa Senado, kung saan idinamit nito ang pangalan ng Pangulo sa illegal na droga. Sinabi ni Pangulong Marcos na halata sa mga testimonya na gawa-gawa lang ang mga pinagsasabi nito. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. Matatandaan na idinawit ni Morales si Pangulong Marcos na sangkot umano sa paggamit ng illegal na droga noong 2012. Mula sa PTV Davao, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.